na barangay sa Masbate ang aking destinasyon. Walang kape. Sumapit! Sa sama ng daan, ilang beses kailangang maglakad sa putikan na hindi kaya ng motorsiklo. Mahaba daw yung kalsadang ganito. Ang lalim ng putik. Hindi na bago sa akin ang sitwasyong ganito. Pero kakaiba ang pakay ng paglalakbay na ito. Dahil sa isang baryo sa kabundukan, isang batang may kakaibang itsura ang nananahan. Ayo! Makalipas ang mahigit isang oras, narating ko ang Buracan Elementary School sa Dimasalang, Masbate. Magandang hapon po. Hi, sir. Hi, sir. Sandra po. Pasensya na po kayo ha. Sa pahintulot ng principal, binisita ko agad ang classroom ng grade 5. Good afternoon. Agad kong nakita ang batang hinahanap ko. Ano ang pwedeng gawin? Bakit nagawa niya? Siya si Charilyn de la Cruz, 12 anyos, kilala sa palayaw na Bingbing. Hello. Aaminin kong nakakabigla ang unang pagkakataong makita siya ng malapitan. Ako si Sandra. Pero ang mahawakan ang kanyang maliit na kamay, sapat ng paalala na siya isang musmus pa lang. Ayun. Anong oras po ang labas niya? Alas po. Sige. Antayin ka namin mamaya, ah. Mahalagang may talatagda ng gawain ng mag-anak. Nakaluluwag ng kalooban ang makitang hindi nakakulong sa bahay si Bingbing at nag-aaral tulad ng ibang bata. Sikpit at paghugas ng mga... Pero sa principal ng eskwelahan ko na lamang, hindi ganun kasimple ang buhay ni Bingbing. Nang makita ko siya na ano ko na parang kakaiba ang batang ito, parang hindi siya ordinaryong bata. Kakaiba talaga. Pero medyo nagulat din ako. So ano po ginawa niyo? Minsan pag may note akong pinapadala sa mga guro, siya yung tinatawag ko sa room nila. Ano ito sa mga teacher. Yun ang nangyayari. Minsan nga sinabihan ko siya, "Hoy, beautiful, halika." Parang ano siya, ayaw niya siyang sabihan ng ganun. Sabi ko, "Uy, ni ang yung tawag sa kanya. Hanggang balat lang naman yan." Sabi ko. Dahil tapos na yung mga... Madalas daw tuksuhin ng ibang bata si Bingbing. Minsan narinig ko yung mga lalaki ko, sinasabihan siya na mukha daw kalabaw. Sabi ko, huy, sinasaway ko sila agad. Pero huwag niyong tuksuhin si Charlie na ganyan. Minsan may mga bata na nagsasabi kapag may bagong tingin nila kay Charlie na para daw multo. Yan, ano ito, parang multo. Bakit may itim? Pag bagong kita. Bagong kita. Ito Kasi yung mga tipong siguro grade 1, gano'n. yung mga bata dito, yung bagong kinder, tsaka daycare, galing doon. Tapos hindi siya nakita na yung mga galing sa Manila, tapos transfer dito, natatakot talaga sa kanya kasi bagong kita. Pangalawa sa matanda. Nang matapos ang klase, sumama ako sa kanyang pag-uwi.
Doon ko na lamang kailangan pa palang dumaan sa gubat para marating namin ang bahay niya. Layo po. Medyo may kalayuan pala yung bahay nila Bingbing, tsaka yung daan mahirap dahil masyado maputik. Ang problema pa, kailangan hindi tayo abutin ng dilim dahil walang kuryente dito sa lugar nila. Sa aming paglalakad, nadiskubre kong madaling makapalagayan ng loob si Bingbing. Gapoy gid, sakit lubot. Tama ba? Tama yung sinabi ko? Lubot, sakit lubot. Sige, lakad na tayo. Layo pala ng bahay mo, no, Bing? Andiyan naman po. Ah, malapit na. Ay, salamat. Wow, tatawid pa tayo na ilog. Tayo mo ako, Bing, ha? Ay! Lalim pala ng putik, Bing. Yan. Grabe, ito nilalakad mo pa uwi. Ha? Ampo. Mag-isa ka lang minsan? Hindi ka natatakot? Hindi ba? Hindi ka natakot? Habang papalapit kami sa bahay ni na Bingbing, sumagi sa isip ko kung meron kayang tulad niya sa kanyang pamilya. Ano kaya ang paliwanag sa kakaibang anyo ng bata? Hello! Magandang gabi. Ay, nagmanas. Ako po si Sandra, sa eyewitness. Pasok po kayo. Ang ganda yan, eh, solar? Hindi po. Flashlight po, ginawa ko lang. Ah, flashlight. Ito po bahay namin, hindi po sa amin. Ito sa amin. Kanino to? Tira lang kami. Tinatira lang po Pati kami. yung lupa na pinatayuan nito, hindi po sa amin. Kung anong liit ng bahay ni na Bingbing, siya namang laki ng pamilya niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi yung 9 nasa Maynila. Kung wala yung itim ni Bingbing, sino kamukha niya? Sige, tingnan mo. Yung mata niya, maganda. Yung lips niya, maganda. Tingin mo, sino pinakakahawig? Si ate ba? Ang ate niya. Ganyan yung mukha niya. Sa mukha ng kanyang magulang at mga kapatid, pakiramdam ko nasilip ko ang mukhang itinatago ni Bingbing sa tila ba itim na maskara. Sa piling ng kanyang pamilya, nadarama ng bata ang ganap na pagtanggap. Dito, walang natatakot o nagugulat sa kanya. Anay, pa. Kapuan tayo nito si... Dito, hindi siya kakaiba kahit sa mata ng mga musmus niyang kapatid. Sa hapagkainan, higit na mararamdaman ang katayuan ng pamilya ni Bingbing. Kapiranggot na kagat sa maliit na daing, kasunod ang isang subo ng kanin. Nung una, akala ko ang malaking balat sa mukha ni Bingbing ang tanging problema ng pamilyang ito. Maling-mali pala ako.
Si Bingbing ay malaking tulong sa pamilya sa mga gawaing bahay. Sa bahay at eskwelahan, umiinog ang kanyang mundo. Wala pa siyang ibang napuntahang lugar, maliban sa isang barangay na malapit sa kanilang lugar. Alam mo ba kung ano yung nasa mukha mo? Ano daw yan? Karabaw kag Sabi mo, karabaw at ido. Tapos yung ido, ibig sabihin aso. ampa, So parang ang sinasabi mo sa akin, balat siya ng kalabaw o aso. ampa, Bakit? Si may sabi sa'yo nun? si mama. Kasi po, yung bumuntis ako sa kanya, mayroon kami na kalabaw. Tapos pag iniiwan niya sa akin yung kalabaw, galit na galit po ako. So ano yung parang napaglihan niyo yung kalabaw? Sa pinaglihi po yata. Sa Ako po ang Siya po gusto kong kakain po talaga ng pusit nun. Kasi yung biyanan ko, nakabili po siya ng pusit. Hindi po kami binigyan. Yan sabi ko, okay lang. Pumunta po ako ng bayan. Bumili rin po ako. Tinago ko po yung pusit. ano ba yan? May kasabihan ba sa inyo yung gano'n na parang ikaw din naglilihi? Opo. Anong reaksyon mo nang una mong makita yung anak mo? Medyo po natakot po ako. Kasi nakita ko po sa mukha, maitim po talaga. Yun po, naka-atras ako ng konti. Tapos bumalik ako pagtingin sa bata. Sa ilalim ng sikat ng araw, napagmasdan ko nang malapitan ang mukha ni Bingbing. May makapal na buhok ang kanyang mukha, magaspang ang balat nito, at halos magsara ang butas ng ilong. Makikita rin ang mga itim na marka sa kanyang braso, hita, binti at likurang bahagi ng katawan. Ano sinasabi ng mga tao tungkol kay Bingbing? Tinatawag siya ng aswang. Parang hindi daw katulad namin. Sinasabihan ko sila, sabi ko, wag kayo magsabi ng ganyan, tao din si Bingbing katulad natin. Hindi siya nangangain ng tao, tsaka mabait siya. Masakit din na ganyan yung kapatid. Inaaway ka ba na ibang bata? Ano sinasabi nila sa'yo? Sabihin ko na, aswang daw ako. Oh, tapos? Nagtangisi ako. Nagatangis ka, umiyak ka? Mahiyain si Bingbing, dala na rin marahil ng kanyang kondisyon. Ganun pa man, nangangarap siyang makalabas sa kanilang baryo para magkolehiyo at maging isang teacher. Bakit po si Bingbing hindi raw po nakakalayo sa barangay niyo? Kasi po, takot po kami na makarating po siya ng ibang barangay. Baka po kung ano po ang mangyari sa kanya. O baka makasalubong po siya ng tao tapos hindi siya kilala. Tapos bigla siyang kung anong gawin sa kanya, kung mahampas ba ng kahoy o tatagain siya. Kaya takot po kami. Ito ang kinatatakot ng husto ng magulang ni Bingbing, na kung lalabas siya sa kanilang baryo, baka mapagkamalan itong hindi tao. Pag nagdalaga na siya, anong naiisip niyo na pwedeng mangyari po kay Bingbing kung magdadalaga na siya? Gusto po sana na siya, kaya yun ang iniisip na maging teacher siya. Gusto ko po hindi naman po siya pwedeng mag-teacher siya na ganyan yung mukha niya. Baka katakutan siya ng mga eskwela. Walang papasok sa paaralan. Ang problema, hindi pa napapatingnan sa doktora ang kalagayan ni Bingbing dahil na rin sa kahirapan ng kanyang pamilya. Halimbawa, meron doktor na gusto mag-check up sa'yo. Okay lang ba sa'yo?
Opo. Okay lang sa'yo? Oo. Eh, paano kung sabihin ni doktor, gusto niya operahan yung mukha mo? Papayag ka ba? Opo. Oo. Bakit okay lang sa'yo? Bakit okay lang sa'yo? Maitom. Ha? Maitom. Maitom. Anong gusto mong baguhin sa mukha mo? Ang puti. Isang maputing mukha. Ngayon ko lang narinig na pinangarap ito ng isang bata. Kung tutuusin, simbolo ito ng pinagsama-samang mithiin ni Bingbing. Ang maging malaya sa pangungutya ng iba. Ang makaalpas sa hangganan ng maliit niyang mundo. At magkaroon ng sariling lugar sa ilalim ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakalabas si Bingbing sa kanilang baryo at bumiyahe patungong Maynila. Ito na ang pinakamalayong narating ni Bingbing at kanyang mga magulang para mapatingnan sa doktor ang kanyang kalagayan. Ganito rin, nakasakay ka na sa barko. Anong isabi mo? Tama? Damo-damo na nagtinto. Sabi niya ano daw, marami daw na ano sa kanya. Bakit ganyan yung mukha? Bata. Kaya kawawa naman. Ang maayos na pakikitungo ng ibang tao kay Bingbing habang sila'y nasa barko, nagpalakas ng loob sa mag-anak. Nagtungo sila sa Makati Medical Center, kung saan susuriin ng mga dalubhasa si Bingbing nang walang bayad. Okay, so, ilang taon ka na? 12. Anong grade ho niya? Grade 5. Noon hong pinanganak nyo, nandyan ako sa mukha niya yan. Nung maliit ho siya, hanggang dito na lang ho yan. Tapos nung hanggat lumalaki siya, hindi ko siya lumalapad. Ganyan din ho. Pero ito hong mga alon-alon ho dyan sa kanyang forehead, kailan ho nyo napansin to? Tsaka yung marami ho niya na buhok. Tatlong siya. 3 years old. Pati ho itong nunal na to, tsaka yaan din ho. Dati po yun. Pinaglihan niyo ho saan? Sa Kalabaw. Sa Kalabaw? Opo. Ito po wala pong koneksyon yung Kalabaw. Alam na ho namin kung ano yung kanyang kondisyon. Ang tawag po dyan, congenital giant melanocytic nevus. Napansin ko rin ho na meron din po siyang mga ibang nunal. So, talagang pong pagbuo po nung anak ninyo, nung nasa sinapupunan ninyo, nagkaroon po ng konting diferensya, kaya po nagkaganito po yung kanyang paglabas sa balat. Sa madaling salita, sabi ng doktor, malalaking balat ang nasa mukha at katawan ni Bingbing. Pero dahil isa lamang sa bawat 500,000 Pilipino ang meron nito, kailangang pag-aralan muna itong mabuti bago gumawa ng anumang hakbang. Meron po kasing posibilidad na siguro pag medyo magkalipas ng ilang taon, maaring magkaroon po ng konting cancer yung ibang parte niya. Nasundan ito ng ilang pagbisita sa Makati Medical Center para sumailalim sa iba't ibang eksaminasyon si Bingbing. Sumailalim din siya sa biopsy. Ikaw kaya magsucho. O isa lang tusok, tapos wala ka nang maramdaman, ha? Tapos pisain mo na lang kamay ko pag medyo masakit, ha? Okay? There.
Nakita ko kung paano nagpakatatag si Bingbing sa buong proseso kahit pa marahil nasasaktan o kaya'y natatakot siya sa mga bagong nararanasan niya. Relax ka lang. Personal. Tapos na, Bingbing. Tapos na. Tingin mo anong kahalagahan nito sa hinaharap ni Bingbing paglaki niya, ganon? Ang importante nga, ano yung mukha niya. Tingnan na ng diretso, ha? Tingnan diretso. Para malaman ang kabuang lagay ng kalusugan ni Bingbing, dumaan din siya sa iba't ibang departamento para sa ilan pang eksaminasyon. Sige, papagawa ako sa'yo, ha? Ngiti ka nga, ganun. Smile. Yan. O, sige. Parang hahali. Ganun. Okay, hindi, huwag ka mahiya. Part ng exam natin. Napansin ko rin sa pagdaan ng mga araw na kukuha ng ngumiti ni Bingbing sa kanyang mga doktor. Okay. Matapos ang pagsusuri, nagsimula na ang paghihintay ng mag-anak para sa hatol ng mga doktor. Maaari nga kayang maalis ang balat sa mukha ni Bingbing o habang buhay na niya itong dadalhin. Makalipas ang ilang araw, muli kong sinamahan si Bingbing at kanyang magulang sa Makati Medical Center. Hello, Doktor. Lumabas na kasi ang resulta ng biopsy niya. Nakita doon sa biopsy na yung kulay, yung nagbibigay ng kulay sa balat niya, nandun hanggang lower dermis, hanggang sa pinakaibaba na dermis. Nandito siya. Ang second biopsy, kaya kami kumuha ng second biopsy sa inyo, dito. Ngayon, nakita doon yung kanyang balat umaabot na hanggang sa subcutaneous tissue or hanggang doon sa fat cells. Kumbaga, nandun na siya hanggang sa lumampas kung nasaan ang balat. Yan ngayon ang talagang dapat pag-iisipan natin mabuti kung anong gagawin natin. Ang magandang balita, hindi cancerous ang balat sa mukha ni Bingbing. Ang tanong lang, kaya ba itong alisin ng mga doktor? Iintay na lang po natin ang desisyon ng Department of Plastic Surgery. Kung iisipin ko, no, probably pwede kong mahulaan na pwede ko siguro umpisahan sa forehead. Kung dito, maganda ang magiging resulta, baka siguro pwede nang subukan dito. Paliwanag ng mga doktor, sakaling matuloy ang operasyon, hindi biro ang proseso. Kung magdadalaga po siya, halimbawa na plastic surgery siya, hindi po masisira yung mukha niya. Hindi po ako pwedeng magsabi kasi po hindi po ako plastic surgeon. So far kasi bata siya, yung biopsy hindi naman nag-form ng peklat. Kasi bata po siya, maganda pa yung kanyang healing power. Susubok po muna sila sa isa pong lugar. May ilang bagay din na tiniyak ang mga doktor. Tinanggap na ho siya ng Makati Med as a full charity, tama ba, Fats? As a full charity case. Wala po tayo nakita na problema na maaari pong maging hadlang para po siya mamuhay sa araw-araw. Alam naman nung napagdadaanan niya ngayon, ngunit hindi niya nababatid ng buo yung nangyayari po sa kanya. Pero isang importanteng tanong ang kailangan ng sagot mula mismo sa bata. Anong gusto mo? Ha? Beng, anong gusto mo na matanggal o matangkas o dili? Ha? Beng. Ito. Sabat ka. Beng, dilot mahal mo Magtubag ka ba? Kung gusto ba nimo? Oo. Pilaray mo no? Oo. Kung gusto mo. Dili. Dili po. Gusto ka? Na tanggal itong itim sa mukha mo? Ha? Ha? Ayaw. Hindi namin inaasahan ang sagot ni Bingbing. Kung sa bagay, nakakalula para sa isang bata ang napakaraming bagong bagay at pangyayari na bumago sa kanyang dati simpleng mundo. Magpapasalamat na rin po kami sa kanila, mga doktor, sa inyo. O kung
Lalo na pag madesisyonan niya na matanggal ng itim ng mukha niya, lalong-lalo na magpapasalamat po sa inyo. Sa tingin niyo po ba mas nauunawaan niyo ngayon yung kondisyon ng anak niyo? Kung sa akin lang po, maliwanag po yung sinabi niya. Kaya lang, ang anak ko lang po, parang hindi natin maintindihan kung parang natatakot na ba siya ano yung balat na sa mukha niya. Mahabang proseso po yan. Dapat po tama ang kada hakbang na lalakaran ninyo hanggang sa magawa ho yung tama para sa kanya. And we are very grateful na dito po kayo nadala because masasabi ko po talaga na maa-assure ko po kayo na kung ano man ho ang mangyari, yun po ang tamang desisyon na gagawin para po sa anak. Salamat po. Salamat po sa inyo. Sa kanilang pag-alis sa ospital, may malaking desisyong dapat pag-isipan sina Bingbing at kanyang mga magulang. Ganun pa man, masarap pakinggan na sa wakas, hindi na imposible ang pangarap ni Bingbing na pwede palang magbago ang kanyang mundo. At anuman ang kanyang desisyon, hinding-hindi siya kailanman mag-iisa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Lagi picturean.